Good morning. Happy 20th anniversary to all of us. Salamat sa Panginoon sa kanyang kabutihan at katapatan. And now, it is my honor to introduce to you our guest speaker for this anniversary of ours. At nais ko pong ipakilala ang ating guest speaker. Hindi na po siya bago sa atin. Dahil alam ko po ay pangalawang beses niya nang magsalita dito sa JGSCM. Our speaker, Bishop Ephraim Manguiat Tindero, serves as Global Ambassador of the World Evangelical Alliance, WEA, a position he assumed after completing his tenure as its Secretary General or CEO. Founded in 1846, the WEA is a global ministry in 143 countries, representing 600 million constituents. He currently serves as the Executive Director of the Galilean Movement, a global campaign aimed at equipping millions of Christ-like disciple-making leaders by 2033. He is also the pioneer of the Lausanne Movement in the WEA's international network on integrity and anti-corruption. Before his global leadership, Bishop Tindero served as the National Director of the Philippine Council of Evangelical Churches, or PCEC, for 22 years, overseeing its growth from 7,000 to over 30,000 local churches. He also served as president of the Philippine Relief and Development Services, or PhilRads, and chairman of the National Ecumenical Consultative Committee, or NECOM, for 2 terms. NECOM, established by President Cory Aquino's executive order, is a consultative body comprising leaders of major religious groups, serving as a sounding board for the Philippine President on national concerns. Bishop Tindero has facilitated national interfaith dialogues on various issues, including climate change, anti-human trafficking, clean and honest elections, peace processes, and poverty alleviation. He has represented the Philippines in interfaith dialogues in Asia, Europe, and the United Nations. Furthermore, he served as a spiritual advisor to former Philippine Presidents Fidel Valdez Ramos and Gloria Macapagal Arroyo. Bishop Tindero holds a Master of Divinity degree with a focus on pastoral counseling from Trinity Evangelical Divinity School in Deerfield, Illinois, where he graduated cum laude. He was listed in the 1989 Who's Who among students in American colleges and universities. In recognition of its outstanding leadership, he has received honorary Doctor of Divinity degrees from Asian Theological Seminary and Phoebus College of Bible, and a Doctor of Leadership degree from the International Graduate School of Leadership. Bishop Tindero is married to Dr. Sherry Soriano Tindero and is blessed with 2 sons, 2 daughters, a grandson, and a granddaughter. Brothers and sisters, friends, ladies and gentlemen, let's welcome our speaker for this morning, Reverend or Bishop Ephraim Manguiat Tindero. Maraming salamat, Pastor Oli. Matagal ko na hong kasama si Pastor Oli. Siya ang naging coordinator ng mga Youth Sports Fest. And Pastor Teddy, thank you so much also for inviting me. At salamat po sa Panginoon na makasama ninyo ako sa inyong ika-2 dekada ng inyo pong buhay bilang iglesia na Jesus Christ, the Good Shepherd Church of Muntinlupa. Nagpapasalamat po tayo sa Panginoon sa kanyang kabutihan sapagkat ngayon, napakaganda ng ating bahay-sambahan. First time ko pong makita ito. Salamat po sa Panginoon. Pero hindi lamang yan. Napansin ko yung ang gaganda ng bulaklak. Di ba?
Sabi ko nga, para bang fresh flowers ba ito o fake? Fresh flowers po lahat. Kaya napakabuti. Pero higit sa lahat, tingnan nyo ang katabi nyo. Mukhang fresh din ho ba? O mukhang bilasana? Pero lahat po tayo fresh dahil po sa Panginoon. Amen? Dahil sa kagandahan ng ating Panginoong Jesucristo, Jesus the Good Shepherd, tayo po'y nagpapasalamat sa Kanyang kabutihan, sa Kanyang pagpapala. Palakpakan po natin ating Panginoon sa Kanyang kabutihan at sa Kanyang pagmamahal. Ang ganda po ng ating pinakatema sa ating anniversary, Faith Forward. Pananampalataya na umuusad at patuloy na lumalago. Salamat din po sa ating choir sa kanilang dalawang napakagandang awit na tugmang-tugma sa atin pong tema ngayon. So palakpakan din po natin ang ating koro. Sabi ko nga kay Pastor Teddy, abay, tatatlong lalaki, napakalakas, no? Ng boses. Siyempre, tatay niya yung isa. Hindi po. Pero salamat po sa inyo sa napakagandang pag-awit. Faith Forward. Dito po, at nais ko pong tingnan natin sa Hebrews chapter 10, verses 19 hanggang 25. Kung meron kayong mga gadget na meron pong Bible, tingnan niyo po, Hebrews chapter 10, verses 19 to 25. O kung meron man, yung iba may dalang Biblia na nabubuksan, mas maganda po doon. So, faith forward. Dito po, si Apostol Pablo, hindi si Apostol Pablo, malamang siya po ang sumulat nito. Hindi ho sinabi kung sino. Pero mas malamang si Apostol Pablo ang nagsulat nito na sinabi niya kung paano tayo dahil kay Kristo, dahil kay Jesus the Good Shepherd, ay meron po tayong magandang pundasyon at katotohanan para tayo, ang ating pananampalataya ay patuloy na lumalago at patuloy na sumusulong. Ganun ho ba ang ating karanasan? Dito po sa bahagi ito ng banal na kasulatan ay may 4 na gabay na ibinigay si Apostol o ang manunulat ng Hebreyo o ang banal na Espiritu, sapagkat ang banal na Espiritu talaga ang nagbigay ng gabay sa pagsusulat nito. May 4 na gabay. Unang-una po, in order to have faith forward, at hindi po nagfo-forward itong aking clicker, kaya tuturo na lang ako sa inyo. Okay? Dahil unang-una, we need to enter confidently in God's presence. Sabi sa verse 19 and 20, therefore, brothers, since we have confidence to enter into the holy places by the blood of Jesus, by the new and living way that He opened for us through the curtain that is through His flesh, and since we have a great priest over the house of God. Ano po sinasabi dito? Sinabi po dito, mayroon tayong confidence. Verse 20, by the new and living way. Yun. Merong binuksan ng Panginoon na bagong daan. Parang dito, meron kayong bagong bahay-sambahan. Di ba? Napakasarap magsamba sa Panginoon. Napakaganda ng ating kapaligiran. At sabi po doon, binuksan ng Diyos ang bagong daan patungo sa presensya ng Diyos. Kasi nung pong Old Testament, sila, ito po makita natin yung templo doon sa Old Testament. Yung templo, temple complex. Pwede ba pagtumuro ko? Yan. Yung po ang temple complex. Makikita natin, ito si King Herod po ang nagpatayo nito pagkatapos na masira yung Temple of Solomon. Pero pinatayo ni King Herod. Makikita po natin na yung temple complex talagang napakalaki, napakarangya. Yung medyo malaking sa labas, yung po ang tinatawag na Court of the Gentiles, pero hindi na makikita din aking pointer dito. Court of the Gentiles. At yung pong temple complex, doon lang pwedeng pumasok ang mga Israelita. Nakikita po natin dito, yung inward. Sige po, pag tumuro ako sa iyo, pwede na. Yan, yun po yung inward. Nung Temple of Jerusalem. So, dito, mga Israelites lang ang pwedeng pumasok. Yung mga babae, pasensya na ho kayo, nung panahon yon, hanggang doon lang sila sa Court of Women pagkapasok. Yung mga lalaki doon sa Court of Israel. Doon sa kaduluduluhan, nandun naman po yung Court ng Priests. At doon sa Holy Place, doon po pwedeng pumasok yung mga priests. Pero parang isipin natin, kung ito na yung pinakadulo, ito yung Holy of Holies. Sapagkat doon sa Holy of Holies, nandun po yung Ark of the Covenant na nagpapakita ng presence of God.
At yun po yung most holy place. Nakita nyo doon? Doon po sa most holy place, bago ka pumasok doon, meron nung makapal na kurtina. Sa bigat po ng kurtinang yon, 50 tao ang magbubuhat para lang po maitaas yung kurtinang yon. Ganun kabigat. At ang high priest ay minsan lang 1 taon na pwedeng pumasok doon sa Holy of Holies. Sa pagpasok niya, meron pa siyang mga bells na kumakalansing. Bakit po? Meron pong tali ang kanyang paa. Because he might die in the presence of the Holy God. Pag wala nang kumakalansing na bell, hihilahin na lang ho siya palabas. Because kung hindi siya banal, he can die in the presence of God. So ganun po. Parang hindi sila makapasok sa presensya ng Panginoon. Pero nakita natin sa Matthew chapter 27 na nung mamatay si Jesus, behold, the curtain in the temple was ripped from top to bottom. Ibig sabihin, binuksan ni Jesus ang presence ng Diyos. Na pwede tayong pumasok sa presensya ng Diyos na wala nang anumang pumipigil sa atin. Salamat po sa Panginoon because now we can enter into the presence of God. Na kahit po tayo nasa bahay natin, kahit nandun, nasa jeep o nasa sasakyan, we can commune with God because Jesus opened the way. Palakpakan po natin ating Panginoon. Dito po sa picture na ito, meron po tayong makikitang 2 teenager na babata. Teenager. Pero anong makikita po natin? Itong 2 teenager na ito, many years ago, can go into the most powerful place in the world. Alam ba yung most powerful place in the world? The White House. Kung dito sa Pilipinas, Malacanang. Sino po sa inyo ang pwedeng labas-pasok sa Malacanang? Baka si Congressman Teddy pwede doon, no? Malabas-pasok. Pero tayo po, hindi pwedeng maglabas-pasok. Eh lalo na doon sa White House. Pero ang 2 batang ito can always come into the White House during the time. Bakit? Because sila po ay anak ni Barack Obama. Di ba? Ano ka ng presidente? Hindi pwede kang labas-masok doon. Alam niyo po, tayo rin bilang mga anak ng Diyos, we can come into the presence of God anytime. Amen? Salamat po sa Panginoon that we can come to the presence of God anytime. So dahil po, yung access to God, talagang tinanggal ng Panginoon yung we don't have to fear, we don't have to worry, dahil yung ating tinanggal ni Jesus yung barrier. Wala nang magiging hadlang para tayo makapasok sa presensya ng Diyos. Kaya we need to draw near to God. Binigyan tayo ng Panginoon ng ganong karapatang makapasok sa presensya ng Panginoon. Paggising niyo po sa umaga, anong una niyong ginagawa? Pupuksan niyo ang inyong cellphone, ang inyong social media. Paggising niyo sa umaga, dahil tayo makakapasok sa presensya ng Diyos, be intentional in your prayer, knowing that being a child of God, sabi ng ating amang nasa langit, come in, my daughter, come in, my son, enjoy the presence of God. Amen? So yun po yung unang gabay na ibinigay. We can enter confidently into the presence of God. Pangalawa, na gabay na ibinigay dito, sa pagpasok po natin sa presensya ng Diyos, we need to have clear conscience. Verse 22, and let us draw near with a true heart of full assurance of faith, with our hearts sprinkled clean from our evil conscience, and our bodies washed with pure water. Ibig sabihin, ang requirement as we enter into the presence of God, our hearts are sprinkled from evil conscience, our bodies washed with water. Kailangan ko pong tubig. Hindi dahil panghugas, kundi pantuyo ng lalamunan. So, yung pong imbitasyon sa atin ng Panginoon. The invitation is to come honestly, wholly, trusting in the cleansing power of His sacrifice. Mamaya po magse-celebrate tayo ng Remembrance of the Lord's Table. Inaalaala natin ang ginawa ni Jesus, kung paano ang kanyang katawan na kanyang binigay
upang tayo'y patawarin sa ating kasalanan. Ang kanyang dugo ay nabuhos upang tayo linisin sa lahat ng ating karumihan. Ginawa ni Jesus yon. Pero gusto rin niya na magkaroon tayo ng personal decision na tayo ngayon ay talagang lumalapit sa Kanya na humihingi ng kapatawaran sa anumang pagkakasalang nagawa natin. Itong next picture na ito reminds me of a story when I was a young boy. Manok? Anong istorya diyan? Kasi yung aking kuya, si Jonathan, ay tinuruan akong manirador. I think ako ay mga 7 or 8 years old, 7 years old, tinuruan akong manirador. Abe, tinirador ko, tinamaan yung manok. Sabi niya, sige, subukan mo kung kaya mong tirahan yung manok. Abay, tinamaan sa ulo, patay. Ay di, siyempre, takot kami. Ang ginawa ko, inilibing namin yung manok. Kaya yung nanay namin, hinahanap, nasan yung manok? Ay, nandito yung mga sisiw. Hindi kami nagsasalita. Sabi ng aking nanay, Jonathan, magigib ka nga ng tubig. Tinawag niya ako, oy, magigib ka daw ng tubig. Hindi, ikaw ang tinawag eh. Yung manok, mahirap to. Tapos kinabukasan, Jonathan, bumili ka ng, inutusan siya pumunta sa tindahan. Bumili ka. Oy, bumili ka daw nito. Hindi ikaw ang inutusan eh. Yung manok. Talagang grabe itong kuya kong ito. Binablockmail ako . So dahil sabi ko, ayaw ko na nang lagi akong uutusan ito. Lumapit ako kay nanay. Nay, nawawala yung manok. Kasi po, natirador ko. Inilibing namin, ay ikaw pala, bata ka, ikaw pala ang may kasalanan. Ay, patawarin niyo po ako. Siyempre napalo ng nanay, pero pinatawad ako. Hindi alam ni kuya na lumapit na ako. Sabi ng nanay, Jonathan, magsibak ka ng kahoy. Uy, magsibak ka daw ng kahoy. Sabi ko, anong magsibak? Yung manok. Anong manok? Anong manok sinasabi mo? Nung aking maihinga sa Panginoon, sa aking nanay, yung aking kasalanan, nawala na yung guilt, wala na yung pang-blackmail sa akin. Alam niyo po si Satanas, he is trying to accuse the brethren, accuse every one of us day and night. Kristiyano ka ba? Pero bakit meron kang ginawang kapalpakan? Kristiyano ka ba? Bakit ka nagsisinungaling? Kristiyano ka ba? Bakit nag-iisip ka ng masama? Anytime na meron ganito, ilapit natin sa Panginoon. 1 John 1:9. Anong sabi ng Panginoon? If we confess our sins, sabay-sabay natin basahin. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Kapatid, we can come into the presence of God. Wala nang hadlang dahil binuksan ni Jesus ito. Pero nais din ng Panginoon na yung guilt natin, kasalanan natin, ilapit natin sa Panginoon. At lagi tayong patatawarin at lilinisin ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ating Panginoon sapagkat tayo ay hindi na tayo alipin ng kasalanan. At tayo ngayon magiging malinis ang ating konsyensya, ang ating budhi sa ating patuloy na paglapit sa Panginoon. Nandun ang panyaya sa atin ng Panginoon to come with open hearts, cleansed and made pure, so that we can live from freedom, with freedom from guilt. Huwag niyong hayaan si Satanas na sasabihin, uy, Kristiyano ka ba? Uy, bakit ganyan ginagawa mo? Sabi mo, nilinis tayo ng Panginoon. Pinatawad tayo ng Panginoon. Kung meron kang ibang kasalanan na hindi pa nailalapit sa Panginoon, lumapit tayo sa Kanya. Handa siyang magpatawad at handa niyang linisin tayo sa anumang karumihan. Amen? Amen. Sige, mas malakas na palakpak sa Panginoon. Amen? Amen! Tuloy po tayo sa pangatlong gabay na ibinigay niya. Moving faith forward. Una, nandun nga pong enter confidently into the presence of God. Pangalawa, ensure na meron tayong clear conscience. Pangatlo, endure with constant hope. Magtiyaga po tayo at magpatuloy tayong
magkaroon ng kalakasan na meron tayong pag-asa. Verse 23, let us hold fast to the confession of our hope without wavering, for he who promised is faithful. Bakit po natin? We can hold fast to the confession of our hope na hindi tayo nag-aalang-alang, hindi tayo nagdatubili, hindi tayo nagkakaroon ng pagdududa. Bakit po? Meron tayong pag-asa. At ang pag-asang ito ay nakaangkla kahit na meron pang nakaangkla sa ating Panginoon, kahit pa may mga bagyong dumating, kahit na merong mga struggle, hindi tayo iiwanan, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Ito si John Stephen Aquari. Nangyari po ito in 1968 Olympics doon sa Mexico. At siya po ay from Tanzania. His favorite to run and to win that race. Pero sa pag-umpisa pa lang ng marathon, medyo na-aksidenteng natabig siya nung kanyang katunggalin. Hindi ko alam kung aksidente o talagang tinabig siya. Pero hindi na makita yun. Pero ang ginawa po niya, kahit na siya bumagsak at nagkasugat-sugat ang kanyang paa, nagpa-first aid treatment siya. At patuloy siyang tumakbo. Kitang-kita niyo naman. Last finisher siya doon sa marathon na yon. Pagdating niya doon sa marathon, wala nang tao eh. Sa stadium, wala nang tao. Pero doon, tinanong siya, bakit ka nagpatuloy? He keeps going, remembering that the finish line, the joy it will bring. Tinanong nga po siya ng mga sports, mga reporter, bakit ka tumakbo? Wala nang natitirang medal sa iyo. Sabi niya, my country did not send me 5,000 miles across the sea in order to quit this race, but to finish this race. Ngayon po, hindi nakilala kung sino yung gold medalist, silver and bronze medalist, but they will always remember John Stephen Aquari. Ang huling-huling pumasok, pero siya ay nagpatuloy dahil hindi siya nawalan ng pag-asa. Tayo po hindi nawawalan ng pag-asa. Bakit? Dahil po sinabi ni, ito yung faithfulness ng Diyos. Ang ating Diyos ay nagtunay na tapat sa kanyang mga pangako. Nangako siyang, hindi ko kayo iiwanan, hindi ko kayo pababayaan. Nangako ang ating Panginoon na anuman ang mangyari sa ating buhay, sa ating kalagayan, kasama natin ang Diyos. So magkaroon po tayo ng pagtsatsaga, perseverance, sapagkat ito'y nangangahulugan na meron tayong pag-asang kailanman na hindi nawawala at nagdududa kahit na dumating ang mga pagsubok. Ano mga pinagdadaanan nyo ngayon? May anak ba kayong medyo pasaway? May problema ba kayo sa karamdaman? May problema ba kayo sa mga, sasabihin nating kapitbahay nyo masyadong marites? O ikaw ang marites? Hindi naman siguro. Ano mga pinagdadaanan natin? Ano mga hamon na pinagdadaanan natin? Ang ating Diyos ay tapat. Tayo po'y panghawakan natin yung pangako. Hold fast to hope. Kung meron pong mga trials, ating pong alalahanin ang katapatan ng ating Panginoong Diyos. Ating alalahanin yung mga pinagdaanan natin noong nakaraan na hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Kung hindi tayo pinabayaan ng Panginoon noong nakaraan, hanggang ngayon, hanggang bukas, hanggang hinaharap, kasama natin ang Diyos. Hindi niya tayo pababayaan. Amen? Ang ating pong pag-asa ay katulad ng finish line ng tinatakbo ni John Stephen Aquari doon sa marathon. Nagbigay ito ng talagang lakas, ng perseverance, dahil alam niya na nag-iintay yung kanyang presidente at yung mga nagpadala sa kanya doon na huwag kang susuko, huwag kang bibigay. We did not send you 5,000 miles across the sea in order to quit the race, but to finish the race. Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, magtiyaga ka, magpatuloy ka. Okay? Magpakatatag ka. Meron tayong buhay na pag-asa kasama natin ng Panginoon. Amen? Tingnan na po natin yun, ang pang-apat na gabay.
verse 24 to 25. We need to encourage one another consistently. And let us consider how to stir up one another to love and good works, not neglecting to meet together, as is the habit of some, but encouraging one another, and all the more as you see the day drawing near. Ang pang-apat na gabay na ibinigay niya upang tayo ay mayroong faith moving forward, pananampalatayang lumalago at pananampalatayang patuloy na nagtatagumpay. Dapat po, stir up one another to love and good works. Mahalagang nagkakasama-sama tayo, encouraging one another. Ang sarap po na tayo ngayon ay nandito. Siguro mga 400 people tayo dito, nagtitipon-tipon. Ang sarap po na tuwing tayo magkakapatid sa Panginoon ay nagsasama-sama sapagkat tayo iisang pamilya. To encourage, stir up one another, to worship the Lord, to give thanks to the Lord, to honor God. At kung merong problema, magtutulungan po tayo. Yung pong community is vital. Kailangan natin, tayo ay isang komunidad, tayo ay isang pamilya ng mga mananampalataya. Kailangan natin ng isa't isa. Pag ikaw ay medyo nadi-discourage, yung katabi mo mag-i-encourage sa'yo. Pag ikaw ay medyo nalilinsan, nalulundas, nadudulas, yung kapatid mo magbibigay ng accountability, pagpapaalala sa iyo. Nandun yung pag-ibig natin sa isa't isa. Kaya napakahalagang nagkakaroon tayo ng pagtitipon bilang isang iglesia. Di ba naranasan natin ang panahon ng pandemya kung paano napakahirap na tayo nag-iisa. Ngayong tapos na ang pandemya, yung iba'y na mukhang nag-enjoy na kasi online na yung mga worship. Hanggang ngayon, online pa rin sila. Meron pa tayong online worship. Yung iba, gusto pa rin yung online dahil nagkakape-kape habang nagkakaroon ng worship, nakapadyama pa. Pero iba pa ho ang karanasan kung tayo ay nagsasama-sama. Kaya palakpakan natin ang Panginoon sapagkat dito sa Jesus the Good Shepherd Church ay binigyan natin ng panahon ang pagkakasama-sama. Ito ang aking favorite basketball team. Di ba? Bakit? Kasi dahil kay Stephen Curry, siya po isang Kristiyano, mananampalataya, maganda ang kanyang patotoo, pero hindi pumasok sa quarterfinals. Bakit? Ang galing-galing na, nakakabawi na nagkaroon po ng hamstring. Siguro nung huling pakikipaglaban niya sa 7 games doon sa Houston Rockets na talagang parang wrestling na ang labanan Kung siya ay gwardiyahan, yun, nagkaroon siya ng hamstring injury. Anong pong leksyon natin dito? Bilang iglesia, tayo po isang komunidad. Para tayong isang basketball team na tayo ay kailangang magtulungan. Nagiging malakas ang isa't isa dahil meron tayong kaagapay, meron tayong katuwang, meron tayong kapatid na nagpapaalala, nagpapalakas ng ating kalooban, tumutulong sa atin upang tayo gumawa ng pag-ibig at kagandahang loob. Ginagawa po ba natin yan? Pakisabi sa iyong katabi, kapatid, sabi nyo, kapatid, pagtiyagaan mo na lang ako. Huwag mo naman pagtiyagaan. Di ba? Kapatid, palalahanan mo ako. Kapatid, mahalin mo ako. At pagtsatsagaan din kita. Huwag mo naman pagtsatsagaan lang. Talagang minamahal po natin. Tama ba? Tingnan mo ulit ang katabi mo. Binamahal mo ba ang kapatid na yan? Siyempre, dahil mahal siya ni Jesus. Tayo po ay iisang pamilya. At yung ating, tayo po ay tunay na magiging maayos. So, we are a family. We are a family. Yung ating paglagong espiritual ay lalong nagiging maningning at magiging maayos pag tayo po ay nagsasama-sama, encourage one another, and build each other up. Kayo po ba'y nagpapasalamat na kayo'y kabilang sa Jesus, the Good Shepherd Church dito sa Muntinlupa? Imagine 20 years lang, pero meron na kayong magandang bahay-sambahan.
Yung iba ay more than 20 years na, wala pa. Hanggang ngayon nangungupahan. 50 years na sila. Pero kayo in 20 years. Salamat po sa Panginoon. Anong sikreto? Sapagkat nandito po sa inyong programa, ang sikreto, mission ninyo to glorify God and make disciples everywhere. Ang inyong vision, disciple-making movements everywhere. Kaya kayo naging host nung pagtitipon ng National Disciple-Making Campaign ng PCEC. Amen? Anong gusto natin? Bakit natin ginagawa ito? Sapagkat nandun ang ating pangitain. Gusto natin, sige, okay, gusto natin magkaroon ng healthy and disciple-making churches around the Philippines and beyond. Ang gusto po nating mangyari, every believer a disciple maker. Tingnan niyo ang inyong katabi. Mukha ho bang siyang tumutulong na sa ibang lumago sa pananampalataya? Meron ho ba kayong sinasanay, tinuturuan, upang siya'y maging tunay na alagad ng ating Panginoon? Ba't parang nananahimik kayo? Yun ang inyong mission to glorify God and make disciples everywhere. Pero bago po sa everywhere, dito muna sa atin, umpisahan natin na disciple-making movements everywhere. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa kanyang gabay sa aking buhay. Ito po yung aking life's journey moving forward. At age 21, I became a pastor of a church. At age 36, I became the National Bishop of the Philippine Council of Evangelical Churches. Kala ko doon na magtatapos Pero nung age 58, ako po ay na-elect bilang global leader ng World Evangelical Alliance. 600 million members around the world, pero Pilipino ang napili nilang maging Secretary General. Kala ko doon na matatapos. Nung ako'y 65, dapat po 65, di ba? Retirement for, yun ang tinatawag mandatory retirement. Yung palang retirement, bagong retire. Ibig sabihin, bagong gulong. Di ba? Meron akong bagong gulong. At age 65, 3 years ago, ginawa akong Global Ambassador and Global Catalyst. Bakit po sinasabi ito? Hindi sa pagmamalaki ko, kundi dahil sa biyaya ng Panginoon. I entered into His presence with confidence. I always ensure to have clear conscience. I always endure with hope. At nandun po na dahil I have that encouragement from one another sa aking accountability relationship by the goodness of God, by the grace of God. Nandun po yung trajectory. Faith moving forward. Yung ginawa ng Diyos sa akin, pwede rin mangyari sa inyo. Hindi kayo titigil. Magpapatuloy po tayo habang may buhay, habang may lakas. Gagamitin tayo ng Panginoon. Ano po ba yung pinagkatiwala sa akin? Ito yung Galilean movement. Ano yung Galilean movement? Most of Jesus' life was lived in Galilee. And that is where He trained His disciples to become disciple makers. Galilean movement, we want to see Christ-like harvest workers everywhere. Mukhang kinopya namin sa inyo. Hindi. Ang banal na spirito ang nagbigay po ng ganyang pananaw. At ang gusto ko pong mangyari, in the next 10 years, 1 million churches around the world will become intentional disciple makers. Salamat po na itong Jesus, the Good Shepherd Church, ay kasama na dun sa 1 million na yun. Tama ba, Pastor? Parang ayaw nyo sabihin. Tama ba? Yes, lahat tayo ay kasama dun sa 1 million na yun. Because we want to see Christ-like harvest workers. Maging kawangis ni Kristo sa pag-iisip, sa pag-uugali, pagkilos. Tayo ay maging kawangis ni Jesus. Tingnan niyo ang katabi mo. Sabi mo, malayo pa. Malayo pa na maging kawangis tayo ni Jesus. No, but all of us are moving forward. Amen? Dapat po habang lumalagos, habang tumatagal tayo sa ating buhay Kristiyano, lalo tayo nagiging kawangis ni Kristo sa ating damdamin, sa ating kaisipan, sa ating panalita, sa ating pagkilos, katulad ni Jesus. That's why
Napakaganda ng inyong tema. Maganda na ang inyong inabot. Pero hindi tayo titigil doon. Yung inabot nyo na, magpapatuloy po tayo, moving forward, moving forward. Amen? Ano po yung apat na gabay? Let every member of Jesus the Good Shepherd Church. Una, we need to enter God's presence daily with boldness and grace. Every day, makikipagniig tayo sa Panginoon. Kaya nandun ang quiet time, pagbabasa ng Biblia, pananalangin, sapagkat yun ang pundasyon ng magandang bubuhay. Lalago ang pananampalataya when we enter confidently God's presence. Pangalawa, live, basahin natin sabay-sabay, live with a clean conscience, free from guilt. Yung manok, naalala niyan? Yung manok, buti na lamang natuto kong humingi ng tawad. At dahil doon, pinalaya ng Panginoon sa ganong konsyensya na binabagabag ng kasalanan, hindi ko inilalapit. Live with clean conscience. Ano yung pangatlo? Cling to hope no matter the storm. Kahit anong pinagdadaan nating pagsubok, anong pinagdadaan nating problema, anumang nangyayari sa ating buhay, sa pamilya, may sakit, o kung minsan kulang na ng pambili ng pagkain, at maraming alalahanin, kapatid, ang pangako ng Panginoon, siya ay tapat. Siya ay hindi niya tayo iiwanan, hindi niya tayo pababayaan. Amen. At ang panghuli, actively encourage and love our church family. Pakisabi sa iyong katabi, kapatid, huwag mo akong pabayaan. Huwag mo akong iwanan. Parang labas lang sa ilong ah. Dapat mas malakas. Sabi mo, kapatid, maasahan ka ba? Yan. Dapat ganon. Maasahan ka, kapatid. Bakit? Together. Sabay-sabay natin basahin. Together, let us journey faith forward, empowered by the sacrifice of Jesus, confident in God's promises, and united in community. Amen. 20 taon na po tayo, 2 dekada na. Pero hindi tayo titigil dito. Magpapatuloy po tayo. Patuloy nating palalaguin, palalakasin ang ating pananampalataya at ang ating pagsunod sa ating Panginoon. Dahil si Jesus ang nagbukas ng daan para sa ating makalapit sa Panginoon. At meron tayong amang sa langit na pwede nating pagkatiwalaan na tapat at hindi niya tayo pababayaan. At meron din tayong mga kapatid na ating maasahan. Amen? Sa pagtatapos po, ang sabi sa verse 24 and 25, gagawin natin lahat ng ito, and all the more as you see the day drawing near. Ano pong sinasabi dito ng Banal na Espiritu? Hindi tayo titigil, magpapatuloy tayo, gagawin natin ang 4 na gabay na yon, lalong higit dahil alam nating darating na ang Panginoon. At sa pagdating ng Panginoon, it will be a day of celebration, it will be a day of glorifying God because we have moved forward. We have not remained stagnant. We have not gone backsliding. Nagpatuloy tayo, moving forward. Because alam natin, one day, haharap tayo sa Panginoon. At pagharap natin sa Panginoon, ano sasabihin ng Panginoon sa iyo? Sino ka? Hindi kita kilala. O sasabihin ng Panginoon, well done, good and faithful servant. Enter into the joy of the Lord. Brothers and sisters, the best is yet to come. Amen? The best is yet to come. Palakpakan natin ating Panginoon, purihin natin siya. Because the best is yet to come. Pagpalain po tayo ng Panginoon and happy 20th anniversary. Salamat po ng marami, Bishop F. Gusto lang po naming bigay sa kasama po ni Elder Jing Cervantes
Basahin ko lang nakasulat, this plaque of appreciation is given to Bishop Ephraim Tendero in grateful recognition of your invaluable presence, inspiring message as guest speaker during the 20th anniversary celebration of Jesus the Good Shepherd Church of Muntinlupa. To God be the glory, great things He has done. Given this first day of June 2025 at Jesus the Good Shepherd Church of Muntinlupa, signed Elder Jing Cervantes, BOT Chairman, and yours truly as the head pastor. Salamat po. Maganda lang inyong ginawa. Tayo po ay dadako naman po sa ating pong pag-aalala sa banal na hapunan. Inibitan ko po ang ating mga elders para po pumunta po dito sa harapan. Ito pong nakasulat sa unang Korinto, ito ang katuroang tinanggap ko sa Panginoon at binibigay ko naman sa inyo. Nung gabing siya'y pagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpirapiraso yun at sinabi, ito ang aking katawan na inahandog para sa inyo, gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin ninyo bilang pag-alala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa parang di nararapat, ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siyasatin ang taong kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Sapagkat ang sino mang kumakain at uminom ng hindi kinikilala ang kahalagaan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Tayo po ay manalangin. Salamat o Diyos sa dakilang pribilehiyo na kilalanin ka at tunay po na alalahanin ang iyong ginawa para sa aming lahat. Sa araw na ito kung saan po namin inaalala ang iyong katapatan sa aming buhay iglesia sa 20 taon, mas higit pong dapat naming alalahanin ang iyong ginawa doon sa krus. Maraming taon na po ang lumipas. Ito po ay nagbigay ng pag-asa. Ito po ang pundasyon ng aming pananampalataya. Dahil sa krus, may pag-asa kami. Dahil sa krus, meron kaming buhay. At sa umagang ito, bilang mga anak mo, Ama, salamat sa biyaya, sa regalong ito ng pagkakaloob ng iyong bugtong na anak para sa aming lahat. Nawa kami po ay tumanggap ng may pagpapasalamat sa regalong ito. Ito po ay panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
po natin kunin ang tinapay. Ang tinapay ang simbolo ng katawan ng ating Panginoon na kanyang hinandog para sa atin. Atin po itong kainin ng may pagkilala at pagkapasalamat sa ating puso. Sabay-sabay po natin kainin ng tinapay. At hindi naman pong kunin ang kopa o inumin. Ito ay nagsisimbolo sa bagong tipan na pinagtibay na kanyang dugo. Inumin po natin itong pagkilala sa kanyang pag-ibig at sa katotohanan na ang ating mga kasalanan ay napatawad na. Sabay-sabay po nating inumin. Tayo po ay muli pong manalangin. Tunay o Diyos na dakila ang iyong pag-ibig. Hindi kami karapat-dapat nito, subalit iyo pong ipinagkaloob. At sa mga sandaling ito ay nagpapasalamat po kami dahil kami po ay nakatanggap, nakaranas ng dakilang pag-ibig mo. Bagamat kami po ay makasalanan, bagamat kami patay sa aming mga kasalanan, kami po'y binuhay mo. At ngayon nga po ay nakatanggap ng buhay na walang hanggan. Salamat sa iyong dakilang sakripisyo. Tulungan mo nga po kami, O Diyos, na atong buhay na ito na iyo pong binili para sa amin ay maihandog namin ng pabalik sa iyo. Ito po ay panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. It's a family. Hindi ka nag-iisa. Ikaw ay binibigyan nila ng halaga. Kasama ka lagi sa panalangin ng bawat miyembro ng iglesyang ito. Nire-remind ka na kung ano ang kahalagahan na maging isang miyembro ng church na ito. Ako po si Nida Simon, isang member ng Jesus the Good Shepherd Church of Muntinlupa. Jesus the Good Shepherd Church of Muntinlupa was established in 2005. Mission: we are called to glorify God and make disciples everywhere. Vision: we envision disciples making movements everywhere. The church is guided by its core values, being family-oriented, Bible-based, purpose-driven, directed by the Great Commandment, and committed to fulfilling the Great Commission. These values shape not just our ministry, but the very culture of our church family. Siguro, ito yung plano ng ating Panginoon na mag-grow. Merong mga pagsubok doon sa dati namin iglesia. Nagpasiya ang ilang mga pamilya, kasama yung pamilya namin. Sa unang bahagi ng pagkakatayo ng Jesus the Good Shepherd Church of Muntinlupa. As a young pastor, ang experience ko was very challenging kasi when the church started, I was still serving as a campus minister. My focus was really for young people. So nung nagkaroon ng starting church, my focus wasn't really on pastoring a church. Although I was open to being a pastor, but maybe down the line, maybe 10, 20 years. The church started in Susana Heights, where few people are gathered to worship every Sunday. Prayer meetings are held at the home of one of our members in Muntinlupa. Yung unang service na ginawa na ay doon sa aking pavilion, dito sa Susana Heights. That was in 2005. At in 2005, nagkataon naman na ako ay ang punong lungsod ng Muntinlupa. I think yun yung isang nakita ko na when you really empower people to open their houses, to open their homes, if you give them the opportunity to participate, they were really there and they were very welcoming. Merong kaming tinatawag na pangunahin na miyembro na patuloy na naghahanap saan tayo makakakuha ng permanente nating lugar na ating pagtatayo natin na sarili nating iglesia. Siyempre, nagtanong-tanong kami, available na place na
for sale. Nakita namin itong lugar na ito na para bang abandoned. Napagtanong-tanong namin sa bangko. Pero because ako ang mayor at the time, nang malaman nila na ako nagpapatanong, karoon nga ng transaksyon, yung pambangko at yung mga leadership itong Jesus, the Good Shepherd Church at Muntinlupa. Dito na nabuo. Nagkaroon tayo ng pagkakataon na maipakita na it's a blessings na magkaroon ng isang lugar na katulad nito, very accessible, malaki, tamang-tama doon sa gawain ng ating Panginoon na talaga mag-grow. In 2006, JGSCM relocated to its new site in Tunasan. Over time, 2 buildings were gradually constructed, one serving as the worship hall and the other as the kids' church. The church remains steadfast in its mission to reach more souls for God, actively equipping leaders through various trainings and seminars. I remember the first few years when we started the small building, we just wanted to have a small space, no, na okay na yan. We came from yung sa isang pavilion na open space na sabi ng mga leaders at that time, we can just have a small space na would be enough. No? Nag-survive tayong walang aircon, hindi natin kailangan ng aircon. Then eventually they realized hindi pala pwede yun. And then after a few months, I think, or a year, we had to expand the building. Siguro ipinalano ni Lord na dalhin kami sa lugar na ito. Because of faith, talagang ibinibless ni Lord ang iglesyang to para magsama-sama na maitayo itong ganitong gusali at patuloy na nag-grow ang iglesia. Ang anak ko ang nakahanap sa church na ito at in-invite na kami upang umattend bilang pamilya. It was September 2007. Dito mas naging open-minded ako at naintindihan ko ang mga pinagdadaanan ng kapwa ko mananampalataya. Our church families create a strong sense of belonging, helping individuals feel connected and supported. Bago pa naman ako mag-join sa church na ito, alam ko na ang calling ko. Pinagpatuloy ko lang ito sa pamamagitan ng paraan at guidance ng church ng ating Diyos. At ganoon din po na makatulong ako sa aming iglesia. Pero mas na-bless ako doon sa mga kapatiran namin na nakikita ko kahit may edad na sila, may mga physical silang karamdaman, kahit busy sila sa trabaho at patuloy pa rin silang naglilingkod. The initial part was accepting the responsibility of being a pastor, learning what it means to journey with people. I remember during that time, I had the realization na ang dami palang namamatay. I would go to lots of funerals, no? But it was one of the things that I realized na ito pala yung meaning ng pagkapastor, to journey with people in their happy moments. Of course, masaya pag ang invitation sa mga birthday, mga weddings. But of course, ang challenging part is when people are struggling. Ako si Jomer Tepaurel. Naging church scholar ako 2005 to 2008. Ako yung unang-unang scholar ng iglesia. Napakalaki na naging impact ng pagiging scholar ko sa iglesia na to, both spiritually and practically. Spiritually, of course, naging mas malalim yung relasyon ko sa Panginoon. Mas nakilala ko siya. Sa practical side naman, yung tuition ko, pinoprovide ng church, pero including din yung allowances, yung mga books na kailangan ko, tsaka ibang mga requirements na kailangan as long as it is school required, hindi naman ako nare-reject pagdating din. So, napakalaki na naging impact sa buhay ko ng pagiging church scholar. Lumalim ang aking kaalaman through Bible studies, pag-attend ng mga theology class, ganun din pag-attend ng mga retreats and seminars, at pati pag-attend ng mga trainings at fellowship. Involved ako sa maraming ministries like sa ushering, Tabita, at sa worship. Dito, mas naging open-minded ako at naintindihan ko ang mga pinagdadaanan ng kapwa ko mananampalataya. Through JGSCM, nakita ko yung kamay ng Diyos na kumikilos sa buhay ko. Rooted in our calling to reach more lives for Christ, JGSCM took a step of faith in 2016 by planting a mission church in Victoria Homes, Tunasan, Muntinlupa City. Starting with Bible studies in Southville 3 Poblacion, the Victoria Mission Church soon held its first service in May 2016.
With the support of volunteers and the generosity of members, a church building was established, complete with worship space, Sunday school rooms, and community areas. Today, JGSCM Victoria is continuing to raise local leaders from Southville and nearby communities to serve and shepherd others, fulfilling the church's vision one neighborhood at a time. One of the important things na naturo sa akin ng Lord ay you really can't do this by yourself. The church was really supportive na sige lang, we know you're young, we'll get these other people to help you out. Nakita namin kung paano yung mga kapatiran ay sinusundo pa nga ang mga members dito sa town proper para dalhin doon sa aming lugar na isang subdivision. Doon yung life-changing na event sa buhay ko, syempre yung humble beginnings ng JGSM na kung saan yung mga tao talagang nagmamahalan, nagtutulungan, and malaking bagay yun. Nung nag-join ako sa church na ito, naramdaman ko na belong ako dito. Hindi lang basta member, kundi nararamdaman ko na isa ako sa mga pamilya ng church na ito. We really opened up the church to so many people. For a lot of years, we were surprised by the growth that the Lord gave to the church. And nakita ko na it's something that is attractive to people when they know na, alam mo yun, just come as you are. When people come knowing that they are welcome, na there's no judgment, they were very appreciative of the church welcoming them. The rise of the new church in 2024. A 3-story building was built with the worship hall located on the 3rd floor, accommodating up to 400 people. JGSCM continues to build a church where everyone can grow, belong, and serve with purpose. These values shape not just our ministry, but the very culture of our church family. Natutuwa naman ako na yung mismong pamilya ko at yung ibang mga pamilya very active na talagang ipinakita yung kanilang faith na talagang hindi kami pababayaan ni Lord. Dahil sa mas lumalim ang aking pangunawa, pagiging member ng church na ito, nakita ko kung paano lumaki ang mga anak ko, binigyan ko ng guidance, lalong-lalo na sa pananampalataya sa Diyos at ang pagiging magandang halimbawa sa kanila. Through trials and triumphs, God's faithfulness has been evident, from worshiping in a simple pavilion to a new building today. Every step has been an act of obedience, faith, and grace. Mas naging matibay yung relationship ko kay God nung napunta ako sa Jesus the Good Shepherd Church of Muntinlupa. Yung every time na sinusuport ako ng church, both financially and sa ministry ko, mas nararamdaman ko yung pag-ibig ni Lord at saka yung faithfulness niya sa buhay ko. Iba sa pakiramdam kapag alam mo na may naniniwala dun sa potential mo. Parang sinasabi ni Lord sa akin na, anak, through JGSM, I have a better plan for you. When I look at how the Lord moved during the years, I've seen His work in different ways. No? I was so happy to see so many people. May sense na we don't care what you look like, alam mo yun, yung background mo. And for me, that's important, no? Na the church was able to open its doors to everyone, regardless of ano yung background mo, ano yung tsura mo. So, and I'm thankful for that. Bahagi ka nung ma-establish ang church. Even ako ay public servant, I made it a point na every Sunday narito. I don't miss except kung ako ay nasa ibang bansa. I won't replace my commitment to the church, to my obligation as a mayor of the city or as congressman of the city. My faith influenced my whole personality as a person and at the same time as a public servant. Every time I look back, of course, lagi akong grateful sa JGSCM. Parang half of my life dito ko na na-spend. Yung emphasis ng church about discipleship, it's a good reminder for me that discipleship is really about my walk with the Lord. One of the things that I had to really learn to do is to go back to my roots as a disciple of Jesus. When I was able to continue to do that, mas lalo akong nagkaroon ng clear na idea, okay, so it's not just about me and what I want. Hindi ito dapat maging trabaho na ginagawa mo, but it's a calling that I know I'm not just here because I'm a pastor, but because I am called to be a disciple and I'm called to be part of this church.
As we celebrate our 20th anniversary, we look forward to the future, committed to raising disciples, serving communities, and glorifying God. Like anybody's hope, no? Na siyempre lahat tayo na nangangarap na mag-grow, maging witnesses, not only the church, but most especially yung buhay ng mga members as a Christian. Higit yung pagpapasalamat ko talaga. Words are not enough kung paano ako ka-grateful sa church. And yung investment nyo po sa akin ay hindi kailanman masasayang. Hindi ko man kayang bayaran kung ano yung naging investment ng iglesia sa akin. Pero higit sa lahat, ang Diyos ang magbabalik nito sa ating iglesia ng siksik, liglig, at umaapaw. All glory and praises to our Lord Jesus Christ. But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria, and to the end of the earth. Acts chapter 1, verse 8.